Hi everyone. Hello everyone and every two and everybody. Ayun, welcome sa GVA. And yeah, by the way, my name is Toby. Ako yung coach for recruitment VA. So I'm just going to give you a glimpse of what to expect if you're going to join my class for recruitment VA. So marami nagsasabi na na parang mahigpit daw yung mga HR. Well, yeah, in fact, yes. Mahigpit yung mga HR na Pinoy kasi we are following SOPs. And what we usually do is we make sure that we find a great candidate to fit in the right role on the right seat. And isa yon sa mga matututunan nyo on how you can scan the resume. Apart from it, sinasabi nila, wala raw gaano pera sa recruitment. Hindi totoo yan. Kasi if you're going to join the recruitment, naka-record yun. If you're going to join the recruitment class, you're actually dalawa yung hinihit nyo. Una, natututo kayo for recruitment. Pangalawa, alam nyo kung paano nyo aayusin yung resume nyo. Tapos, ang maganda kasi sa recruitment, hindi lang siya na-apply sa pagkuha ng mga VA. Pag nag-deep dive kayo sa recruitment, pwede kayong mag-apply sa niche na US recruiter or US recruitment. Ano ang maganda sa US recruitment? Compare sa mga VA agency, halimbawa, tatargetin nyo, gusto ko maging recruiter, dito ako sa VA agency, ganyan. Ang i-hire nyo mga Pinoy. Pero, since nasa inyo na yung unang skill set, alam niyo na kung ano yung gagawin sa pagsosource, pwede na kayo sa US recruitment to. Kasi kaparehas lang. Ang pagkakaiba lang is yung payout. Syempre, mas mataas ang pera sa US recruitment. Kasi babayadan din kayo kung ilan yung mga na-turnover yung tao. For example, gaya ngayon may opening kami ng sourcing specialist. Yung sourcing specialist, hindi ka mag-interview nun. Ang gagawin mo lang is magsosource at kukuha ka ng mga kandidato na qualified. At ituturo ko yon sa course na meron ako. Tapos yung current company that I'm working with, yung mga sourcing specialist, may bonus yon. Halimbawa, kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng anesthesiologist. So, hahanap kayo ng anesthesiologist sa LinkedIn, hahanap kayo ng anesthesiologist sa mga website. I mean, sa LinkedIn, sa ATS na meron kayo, everywhere na pwede kayong makakuha. Ang catch doon, pag US recruiter ka, bawat isang tao na ma-hire, may katumbas na pera yon. Yung isang team member namin, sourcing specialist siya, bawat ulo na naipapasok niya o na-hire niya, may additional 150 USD siya. On top of what he's getting, the base payment. Base payment is your normal salary mo a monthly. I think, since sourcing lang yung trabaho niya, 800 lang yung sahod niya. So, mababa nga siya. Pero kasi, nakapagpasok siya ng ilan. If I'm not mistaken, 2 weeks ago, nakapagpasok siya ng marami. Ang sinahod niya is roughly around 6,400 USD. Ganun kalaki. Hindi siya nag-i-interview. Naghahanap lang siya ng mga candidates. Pagkahanap siya, hindi siya nagko-cold call. Walang cold calling na involved doon. Hanap siya mga candidates. Ilalagay niya sa pipeline. Tapos, yung mga recruiter, yung mga senior recruiter, sila yung magre-reach out sa candidates, sila yung mag-i-interview. Yun lang yung trabaho niya. And isa yun sa mga ituturo ko on how you can do active sourcing sa mga passive candidates. Dalawa kasi yung uri ng mga candidates. Isang passive, tsaka isang active. Active, ibig sabihin, sila yung mga nag-reply sa job posting nyo. Siyempre, ilalagay niya din yung pangalan kung saan niya nakita. And may commission pa rin doon, pero hindi ganun kalaki. Compare sa ikaw mismo yung maghahanap, which is yung mga passive candidates, kalimitan mga nagtatago sila sa LinkedIn,
So, hahanap-hanapin nyo sila, which is, tuturuan ko kayo sa pagsa-search nun kung paano yung effective way ng sourcing sa LinkedIn din, tsaka sa online jobs. Tapos, given those knowledge na matututunan nyo, may apply nyo yun, not just in the Philippines, but in the US as well, remotely. Tapos, pag sinabi kasi ng recruitment, maraming sangay-sangay yan. Again, sinabi ko, una, sourcing. Pangalawa, nandun na mga junior recruiter. Normal sa mga junior recruiter ang marunong mag-source at nag-i-interview. Sa US, normally cold calls ang ginagawa nila. Nangungulit lang sila doon sa mga applicant na, uy, teka lang, interested ka pa ba? Ganon. Sa Pilipinas, kalimitan sila yung mga nag-i-initial interview. Then we do have senior recruiter. Sila naman kalimitan yung gumagawa ng mga job posting, tapos ibinabato nila sa mga sourcer or recruiter para yun ay post. Pero sa class ko, ituturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng um, engaging na job posting. Kasi lalagyan dapat yun ng CEO. SEO pala, sorry, not CEO. SEO. Tapos, ano pa ba? Kailangan maging engaging siya, kailangan binabasa siya ng mga candidates. Tapos, nandun na lead recruiter na siya yung nagmamanage ng lahat ng KPI. Ng KPI, sila yung gumagawa ng, what do you call this? Sila yung gumagawa ng mga workflows, ng lahat, ng SOPs. So, yun yun. So, hindi dahil sinabi kang recruiter ka, lahat ng trabaho nasa iyo. Hindi. Tapos, ang maganda pa is, pag recruitment, pag nag-join ka sa class ng recruitment, hindi lang mga startup ang matatarget mong company, hindi lang mga agency, pati mga well-established company kaya mong targetin yon. Kasi, unang-una, pag pumasok kayo sa class ko, malalaman nyo kung paano nyo ayusin yung resume nyo. Malalaman nyo kung akma ba yung mga transferable skill set nyo dun sa mga a-applyan nyo. And since may access naman, I believe siguro may access naman yung iba, not just in recruiting, but in all courses that we have, ma-apply nyo lahat yon sa pagbibuild ng resume nyo. Kasi ang nagiging problema ngayon, sa totoo lang, siguro dahil wala gaano nag-o-offer ng recruitment class, is maraming nagkakamali whenever they are creating their resume, their cover letter, and mismong optimizing their LinkedIn account. Kasi unang-una, kailangan kung ano yung nasa resume mo, dapat yun rin yung nasa LinkedIn mo. Kasi pag magkaiba yon, questionable na yon. Eh since matututunan nyo, kasi nga, huhusgahan nyo yung mga ibang kandidato na, uy, nakita ko yung resume ni ganito. Sige nga, check ko nga LinkedIn. Kasi yung magiging trabaho nyo eh. So, paano maging effective yung trabaho nyo? Kailangan may apply nyo rin yon sa sarili nyo. And given those facts, mas mataas yung chances nyo na makapag-land ng kliyente. Kasi alam niyo yung gagawin. At the same time, alam niyo kung paano ayusin yung profile niyo rin sa online jobs, 'di ba? Parang nasa shoes kayo ng pagiging recruiter eh. Ano bang hinahanap ng kliyente ko? So may apply niyo rin 'yun sa trabaho na parang ano bang hinahanap ng kliyenteng to? Once na binasa niyo yung job description. Another thing, since tuturuan ko kayong gumawa ng job description, malamang makikita nyo na kaagad sa mga nakapost sa kung ano-anong website or kung ano sa social media, kung ano yung mga peke na job posting, kung ano yung mga scam. Kasi mismo sa sarili nyo, matututunan yung gumawa ng job description. Na iintindihan po ba? Okay, okay. Ayan, mabuti naman, mabuti naman. And ayan. Ayan. Tapos ang maganda pa, ganito. Halimbawa, recruiter na kayo. Okay. Madali sa inyong kumuha ng mga part-time job.
Though hindi advisable ang multiple client pag beginner ka, pero as you go on forward, you'll crave for more, you'll ask for more. Pwede kasi maging full-time recruiter ka sa isang kumpanya, pwedeng sorcerer ka lang dito sa part-time mo. 'Di ba? Another thing, kalimitan sa mga recruitment, naka, naka ano siya, naka-flexible time. Like me, I'm doing flexible time. Actually, katatapos ko lang magtrabaho kanina. Kasi I felt like I'm doing it. Then yun. Tapos, bukod doon, mas madaling yung matutulungan yung kliyente nyo, mas madaling yung matatanggal yung mga trauma niya sa pag-hire ng mga tao. Kasi yung nagiging problema ngayon, before actually joining my new company, hirap na hirap yung kliyente ko magtiwala. Sa totoo lang, binigyan niya ako ng oras. Kumbaga, dito ka lang kailangan mag-work ganyan-ganyan. Nung binigyan ko na siya ng output, ayun, umokay na siya. Hindi ako nagjo-joke ha. Wait lang. Asan ba yun? Mag-share ako ng screen. Hang on. Bagal. Wait lang. Hmm, kasi importante ito eh. Apektado lahat tayong mga Pinoy. Pag, alam mo yun, pag hindi, tawag dito, pag nagka-trauma isang kliyente, kasi responsibilidad natin tanggalin yung trauma nila. Diba? This one. So, going to share my screen. Sabihin niyo pag nakikita niyo ha. Can you see my screen ba? Nakikita yung screen? Okay. See, ito ang recent client ko and this is what he said. Ayan. Ano ba yan? This one. And I started working for this company like 2 weeks ago. Pa-third week ko pala ngayon. Pero upon doing my third week, look at this one. Here. And isa rin to sa satisfaction ng ano eh. Isa rin to sa satisfaction ng pagiging recruiter kasi you get a chance to give people job. You are changing people's lives. Parang dati kayo lang yung naghahanap pero this time, nakakapaghanap na kayo. Nabibigyan nyo ng pagkakataon yung kapwa Pilipino nyo. And that's the good thing about it. So, kung bilangan lang rin ng points sa langit at bilangan lang rin ng good karma, then being a recruiter is for you. And another thing, sa recruitment, ang pinakamahalaga is ang pag-i-strategize. Strategize. Halimbawa, kailangan ko ng executive virtual assistant, kailangan ko nun. Iisipin mo kaagad, ano ba, saan ko hahanapin sila? Pero syempre, bago mo isipin yun saan ko hanapin sila, iisipin mo, kakausapin mo muna boss mo, ano ba mga kailangan mo? Kailangan mo ba nag-aayos ng email? Ganyan-ganyan, kailangan ba nag-aayos ng calendar mo? So, ituturo ko rin yan sa inyo. Kasi yun yung magiging route kung paano ba kayo kukuha, gagawa ng job description. Ito pa, pag nag-recruitment kayo, lahat ng kumpanya may recruitment. Imposibleng wala. Not unless sobrang baby pa nung kumpanya. Pero if sobrang baby pa rin yung kumpanya, ang unang hinahanap niyan, mga recruiter. Kasi sila yung magbi-build ng company. Sila yung mag-hire ng mga tao, sila yung magja-job offer. Pinakamasaya dyan yung pagja-job offer eh. If you're going to ask me, anong pinaka-challenging? Makipag-negotiate ng rate. Kasi dadating din naman kayo sa point na ganun, na parang questionin nyo rin yung boss nyo, bakit ito lang yung rate? And yes, matututunan nyo rin
kung paano ang salary benchmarking, saan kukuha ng information when it comes to salary ng mga i-hire niyong mga tao. Parang i-own up niyo yung buong recruitment cycle. Malinaw po? Okay. May mga tanong po, sige buksan natin ang floor. Sige. Do you have questions po? Feel free to ask questions. Kasi baka ma-deep dive ko na kaagad kayo sa kung anong nag-aanda sa recruitment eh. If you do have question, please po. Huwag po mahiya. Wala pong tanong. Wala pong tanong. So, another thing na gusto kong activity rin 'yon is kayo mismo, pati yung mga kagrupo nyo, gusto kong magkaroon ng chance na mag-review ng resume. So, ayun, re-reviewin nyo ang resume ng isa't isa. And it would be a lot of fun for me kasi, and for you all, knowledgeable yon kasi makikita nyo. Hindi nyo kasi makikita sa resume mo na, ay kulang to, ay mali to. Ibang tao yung makakakita nun. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba masaya bukod sa sweldo? Parang yung mga nakita ko ngayon sa OLJ, nasa around 800 to 1,000 USD. Ayun pala, mas madali sa inyo na mag-apply ng trabaho sa salaryng gusto nyo. Kasi pag nakita nyo yung job description, isang tingin nyo pa lang sa job description, alam nyo na kung yung work na gagawin nyo ay equivalent sa ibabayad sa inyo. Magkakaroon kayo ng kamalayan sa mga ganun bagay. Tapos, um, ano pa ba? Um, Nag-iisip pa ako kung ano pa eh. Isang tingin nyo pa lang ng resume na nag-a-apply, alam mo na kung papasa o hindi eh. Maiintindihan nyo rin kung bakit yung iba mga client ang go-goes lang, lalo na pag sobrang general nung niche, which is, ang gusto kong matutunan nyo is wag gawin yon. Ang gusto kong matutunan, kasi naging aplikante rin kayo, ang hirap din mag-intay ng update. So yun yung ginagawa ko eh. Whenever I'm conducting interviews then yun lagi. Gusto ko kasing baguhin ang mindset ng mga tao when it comes sa mga Filipino HR. Na parang out of this world yung mga tanong, no, it doesn't work that way. You'll understand bakit kailangan gawin, ba't kailangan itanong yung mga bagay na yun. Kasi may dahilan. Ayun po. Naiintindihan po? Ayun. May mga questions ba kayo na ano pang gusto ko malaman ko anong expectation nyo if ever a-attend kayo ng recruitment class ko. Kasi may recruitment class ako this following weekend. So yeah, anyone, kung anong expectation nyo, anong gusto nyo malaman, ganun, or interesado ba kayong umattend ng class? Sa recruitment po meron sourcing lang, di mag-interview. As of the moment, sourcing lang ang ibibigay ko sa inyo at job creation, job posting creation. Malalaman nyo kung bakit sourcing lang kasi ang sakit sa ulo ng sourcing. Halimbawa, pinagsosource kayo ganito. Lahat ng makikita nyo kasi sa sourcing platform nyo, hindi lahat yun qualified. Isahin nyo yun. You will be given, teka lang, like this one. I'm going to share my screen. Weekend po bang class? Yes po, weekend po ang class. Ito. Nakikita niyo yung screen ko? Okay. Ayan.
Imagine this, ito yung mga kailangan lagi ng mga kliyente. Ito galing 'to sa kumpanya ko. Ayan. So, akala niyo madali yung sourcing, hindi siya madali. Hindi siya madali. Kasi kailangan lahat ng mga nasa checklist ma-checkan nung mga iso-source niyong candidate. Kasi sa ano, tawag dito, kasi when it comes sa pagso-source, hindi lang yung dami, hindi mahalaga ang dami, ang mahalaga diyan yung qualified. So yun, tuturuan ko kayo ng mga techniques on how you can actually check candidates, lalo na yung mga qualified. So ayun po. Yung interviewing stage kasi parang level 2 na siya ng recruitment. Kaya ang diniscuss ko sa inyo is yung level 1, which is the sourcing one, the job posting one, and the job description creation. May question pa po? Yan, masaya yan. Mas masaya, mas maraming tanong. Stop sharing. Ka lang. Hindi ko nakikita yung chat. Wait lang. Magkano ang classmate? Pag po kayo ay naka-subscribe sa Top BIP, libre po yun. Kasama po yun sa Top BIP. Pasok lang po kayo dun sa course. Weekend po ang course ko. Alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Magkano po kaya pag top VIP? Magkano ba yung top VIP ni Mary? Wait lang ha. Hindi ko kasi alam yung mga presyuhan. Ayan, 199 yung top VIP. Ayan. Pero pag parang I don't know if 799 for recruitment class lang. But guys, I would strongly suggest go for top VIP kasi yung matututunan nyo sa recruitment, matututunan nyo din dun sa iba. And ang maganda kasi doon is magkakaroon kayo ng option kung ano ba yung niche na para sa inyo. Yun sa akin, hinihikayat ko yung mga naka-top VIP na umattend ng course ko. Coach, anong need the background ng recruitment? Perfect na tanong. Actually, kahit galing kayong BPO, kaya nyo. Transferable skill. Ang ano kasi sa HR is critical thinking, analytics, tsaka communication when it comes to people. And since kung galing kang BPO tapos makboka ka, kaya mo makipag-usap confidently, then you can interview already. Tapos yung pagiging nyo pa attentive sa details, lalo na din sa small details, for example sa customer account, is makagamit nyo yun sa pag-scan ng resume. So meaning kasi, yung mga skill set nyo na ganun, transferable yon. We call the transferable skills. Those skills that can be transferred to other niche. Non-voice ako, sabog na ang English ko. That's fine. That's why we do have sourcing. That's the back end or back end support ng recruitment. Hindi mo kailangan kumausap ng tao, kailangan mo mag-email. Kalimitan na trabaho ng mga sourcer, bukod sa mag-source, is mag-schedule ng mga initial interview. And yes, magagamit mo yung ChatGPT doon. Kasi ako ginagamit ko yung ChatGPT doon whenever I'm scheduling someone for interviews din. So balik tayo sa transferable skills. Nung nag-recruitment ako, actually, connected po ba ang lead gen VA? Possible. Kasi getting leads and sourcing candidates works hand in hand. It's like the same. It's just that different lang yung tina-target nila. Kasi for lead gen, normally may B2C, may B2B. B2B, business to business. B2C, business to consumer. So yon, sa pagsusource ng candidate, instead naman pag lead gen ka, pag business yung hinahanap mo. Pero pag recruitment ka, tao mismo yung hinahanap mo, mga specialists. Ganyan. So, imagine, natatransfer mo rin yung skill set mo doon. Yun yung tinatawag na skill set, transferable skill set. Kaya wag kayong panghihinaan ng loob kung sakaling, ay wala akong experience sa recruitment. Pero hindi. Walang taong walang experience, malamang ginagawa nyo na yan dati. Kung halimbawa may asawa kayo, tapos may kabet, ini-stock nyo yung kabet. Ganun din pagiging recruiter. Ini-stock mo yung profile ng tao, ay papasa kaya to. Totoo yun. Totoo yan. Nakakatawa siya pero totoo yun. Halimbawa,
meron tao may utang sa'yo, hinahanap mo yung busa, hinahanap mo siya sa social media. Ganun din ang pagiging recruiter, naghahanap ka rin. Gumagana rin yung utak mo doon na parang, ay, ano ba kailangan gawin? Ganun na, doon na yung papasok yung strategy. Kaya nga lagi ko sinasabi, sa lahat ng niche for me, ang pinaka-flexible sa lahat ay pagiging recruiter. Kasi hindi naman ako HR graduate. I'm an engineer. Anong alam ko dyan? Nahubog lang yung pagiging recruiter ko when I started my first client. Tapos sabi niya sa akin, mag-hire ka ng tao. Sabi ko, paano? 'Di ba? That time, wala pa akong mga course na ganito. Wala pang tumutulong sa akin. Nanood lang ng YouTube. Sinubukan kong itry. Ganun. Gaganat yung, tataas yung pagiging, ano mo, strategic thinker mo. Tsaka yung data-driven decision making. Doon mo maiintindihan na i-hire ko to kasi ito yung listahan ko, nakausap ko to, ito yung resume niya. Lalabas doon. So, wag kayong panghihinaan ng loob kung sakaling wala kayong kaalam-alam kasi napakadali ng recruitment. At sinisigurado ko sa inyo, pag natututunan nyo yun lahat, sasabihin nyo lang, okay, ito lang pala yun. Na kahit hingan ka ng kliyente mo na, halimbawa sabihin sa'yo ng kliyente mo, kailangan ko ng MRI specialist. Sasabihin mo na, ano yun? No. Sa recruiter, doon mo malalaman kung ano yung mga dapat itanong mo sa kliyente mo. Ano yung mga kailangan niya. Kasi kahit hindi mo pa sila na-hire, kahit wala kang alam sa pinapagawa nila o sa pinapahay nila, malalaman mo yun. Ganon kaganda sa recruitment. May tanong pa po? Tanong lang po kayo. Uy, wala kayo, ilang oras lang to. Magtanong na kayo. Huwag mahiya. May calls po. Walang calls. Walang calls. Walang calls to. Yung mga iniiwasan yung calls. Depende pag nag-interview kayo. Di ba, may interview pero walang calls. Is there a system when we need to know and learn in this field? Meron pong system. Tuturuan ko kayo sa OLJ. Tuturuan ko kayo sa manual searching sa LinkedIn. Yung working schedule po ba ng recruit? Yes po, flexible. Kalimitan, 80% ng mga recruiter ay flexible. Bukod sa more on sourcing lang, tuturuan ko kayo kung paano gawa ng effective job description, job posting. Halimbawa, Jamie, sasabihin ko, kailangan ko ng executive assistant. Yun lang sasabihin ng kliyente mo. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo sasabihin, paano kayo gagawa ng job description out of just that task na para kailangan ko executive assistant. Ano yung mga probing question na kailangan yung gawin? Ano yung mga kailangan yung information? Yung mga vital na needs. Ayun. Hindi siya job hunter, ikaw yung staff hunter, staffing. That's the right term. So yun. When the next schedule ng class, ang class ko po ay, let me check ha. Google calendar ko. Akala ko this weekend yata may klase ako. Oo, may klase ako this 22. Yes, may internship po. Para bang background checking? Yes, makikita mo rin yung background checking sa LinkedIn nun. Kasabay po siya ng Reva. Hindi ko sure kung kasabay ng Reva, pero ang oras ko dito ay 1 to 5 p.m. 1 p.m. to 5 p.m. Ayun po. Kung kasabay man siya ng Reva, may next class ako sa December. Now, if kasabay rin ng Reva yan, may recording.
I think, if ay ika makakapag-request ka, ma-view mo naman yung recording. Pero kasi sa class ko, hindi ako pala salita eh. Kasi sa class ko, gagalaw kayo. Hindi pwedeng makikinig lang kayo. Kasi pag nakikinig lang kayo at hindi nyo alam gawin, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kailangan kayo mismo yung gagawa. If you are the type, yes po, palaging weekend. If you are the type of person na ayaw nyo na gumagawa ng activities, then hindi ko masasuggest yung class ko kasi sa class ko, talagang magso-source kayo. Tsaka, gagalaw talaga kayo. Ano pong tips sa LinkedIn para maka-attract ng clients? Matututunan nyo yung mag-optimize ng profile nyo. Kasi pag recruiter ka, syempre makikita mo yung LinkedIn. So, makikita nyo mag-optimize. May tools po ba na ginagamit sa determine if pineke yung details ng sa isang makikita nyo kaagad. Resume pa lang, pag nakita nyo yung resume, alam nyo ng peke o hindi. O sige, papasilip ko sa inyo yung LinkedIn ko. Wait lang. I think kaka-optimize ko lang ng LinkedIn ko. Wait lang ha. Para makita nyo rin. Okay. Kita ba screen? Kita ba screen ko? Nakikita po? Okay. So, ito yung LinkedIn ko. Ito yung about. Sige. Tapos, ito yung services ko. Tapos, ito ang work history ko. Kaka-optimize niya lang. There. Matututunan nyo rin yung gawin once na alam nyo yung pagiging recruiter kasi alam nyo din kung ano dito, malalaman nyo din kung paano tinitingnan ng isang recruiter ang isang LinkedIn profile. Gaya ng sabi ko, tawag dito, gaya ng sabi ko, once na alam nyo kung ano yung hinahanap nyo, then yun. Add kita coach. Sige lang, add nyo lang ako. Nahiya naman ako bigla. Ayan. Oo, pwede naman mag-connect. Walang problema. Naggagawa rin ako ng job posting dyan. Pwede mag-connect. Ayan. Accept ko lang. Teka lang ha. Bagal ang internet ko. Wait lang ha. Check ko kung paano ko i-share sa inyo eh. Hindi ko alam kung nag-reply siya or what or anything. Kasi sa recruitment, matututunan nyo rin mag-reach out ng kliyente. Sa totoo lang. Wait lang. Wait lang ha. Ayan. This one. Isa rin to sa perks ng pagiging recruiter. I-share ko rin yung screen ko ulit. Matututunan nyo to. Sa totoo lang. This one. Ayan. Diba? Bongga. Gusto niyo yan? Ayan oh. Nag-reply yan. Ayoko na lang pakita reply pero nag-reply siya. So yan, matututunan niyo yan.
Kasi yan yun rin yung magiging trabaho nyo. Next batch ko this coming weekend. Meron po ako next batch. Matututunan nyo yan. Magiging makapal ang mukha nyo sa pag, ano. Kasi ito pa yung mga, ito pa yung iba. Wait lang. Like this one. Si Jen. Sample yan. And yes, nanghihingi ako ng discovery call sa kanya. Reason why I get Jen is because ang ganda rin ng profile nitong babaeng to. So, ibig sabihin, matututunan nyo rin yung pag-optimize para ma-target rin kayo ng mga recruiter. Lalo na dito sa part na to. Diba? See, galing concentrics, galing galing tawag dito, galing BPO. Nakakapag-transition sila. So, ayun. May question pa po? Pa-connect. Sige lang po. Ano lang kayo? Connect lang. Pinakamahalaga yan sa trabaho natin. Yung maraming connects. Ma-appreciate nyo na yung LinkedIn at mas tatambayan nyo siya kaysa sa Facebook. Sa totoo lang. May questions pa po? Tanong lang po. Wait lang. Reply lang. And also, when it comes sa internship, medyo mahigpit ako sa internship. Though I know yung iba sa inyo is may ibang priority, may ibang trabaho, pero mas pinagtutuunan ko ng pansin yung mga tao kayang tapusin yung internship. And whenever I do have excess work, I usually do outsource, but not for everyone. If I see pa lang na na ganun ka porsigido, then yeah, I'm okay to help out. Walang problema. Lalo pa na I'm currently building a team of recruiters, specifically in the Philippines. Then, yeah, malay nyo, mag-open ang company namin ng internship when it comes sa mga ganun. And pag sinabing internship naman, normally yung ibang tao yung nagbabayad. Pero no, dito sa company, once na nailatag ko sa boss ko, I make sure na may sweldo. Di man ganun kataas, but it's enough for you to go to survive and get at least experience para mailagay rin sa company profile na, ayun, bukod sa may certificate kayo, naranasan nyo talaga na mag-intern for a certain company. And you can also put that in LinkedIn, yung internship na ganun. Yes po, Miss Maria. Tin. Hi, Coach. Since na-brought up niyo yung LinkedIn, I just want to ask, by the way, OFW ako and I've been an administrative professional here sa Qatar. Mm-mm. And I'm trying to transition into virtual assistant. At the moment, I'm still open to look for jobs here as OFW and at the same time mag-virtual. Do you Opo. suggest na magkaroon ako ng dalawang two separate LinkedIn account or kasi medyo iniisip ko na baka maguluhan yung
syempre I have also, connections or like yung mga people na magvi-visit ng yung mga in-applyan ko siya locally. And at the Mm. same time, tapos gusto ko sanang mag-build ng separate for virtual lang na medyo summarize yung experience and then iaano siya. Would you suggest na isang account lang or allowed ba yung dalawang account sa LinkedIn? Isang account lang talaga siya. If I were you, since actively looking ka ba sa job dyan sa Qatar or hindi naman? Ah, medyo. Pero Medyo. hindi gano'n, 'pag may maganda kasi akong nakikita na opportunity, ina-applyan ko siya. Pero, gusto ko na talagang mag-transition into virtual. I would strongly suggest create a profile muna sa OLJ na doon yung pang virtual mo. Tapos ang pang on-site mo muna is dito sa LinkedIn. Then once nakapag-build ka na ng profile mo sa OLJ, tapos tawag dito, focus ka na 100% when it comes talaga sa virtual, then transition your profile from OLJ to LinkedIn agad. I would I see. strongly suggest, Tin, ang kunin mo muna, wag mong bibitawan ang full-time mo, wag mong bibitawan yan Wala on-site mo. actually wala akong work. Kaya wala Half-hour akong work, work ngayon, oo. mag-start ka muna as part-time. Maraming part-time recruiters, lalo na sa mga sourcing specialists. Mm. Subukan mo muna yon kung sakaling attend ka ng class or kung ano man yung class na aanuhin mo na i-attendan mo. I would strongly suggest kumuha ka muna ng part-time para may ano ka pa, may Gastos, oras oo. ka pa din sa full-time. What Oo, I wag did mo. kasi in-add kita ngayon, what I did kasi sabi ko na lang doon sa ano ko, transitioning. So I have this experience transitioning into virtual assistant. So medyo ano pa rin siya, pero hindi ko pa talaga fully na nilalapag doon yung transferable skills ng virtual assistant. Pero kasi Mm. gusto ko keep yung experience na meron ako. Oo, tama naman. Tama naman. Pero yung, again, yung mga experience na meron ka as an admin, those are all transferable skills. Ang pagkakaiba lang kasi ng pagiging VA is that you are actually working remote. Remotely. Wala Yeah. lang kayong physical office. But yeah, Yes. sobrang laki ng chances mo to land a client using what you have. Kaya Oo. do Na ano not naman, ever, na-experience during the pandemic kasi we all shifted din naman na remotely. Hindi nga lang talaga gano'n na ano talaga. opo, ayun po. Nakatulong po Thank you ba? so much. Oo, oo, medyo ginulong mo yung utak ko. Ang dami ko ng gusto. Gusto kong mag-Reva, gusto kong mag-construction, healthcare. Ano ba yan? Nagulo na talaga. Maraming pera sa recruitment, paniwala ka. Sige, parang naano ako, nagustuhan ko siya. So, full day tayo sa Saturday. Go, sige. Sige, thank Thank you you, thank po. you. Yung iba may tanong, gaya ni Tin, baka may naguguluhan sa inyo, mas maganda na malinawan na para at least, ayun. Again, consider joining my class if you felt na hindi para sa inyo ang recruitment. May iba pang niche naman available, lalo na if you are in top BIP. Talagang marami kayong magiging choices. Kasi yun talaga yung goal, kaya sa top BIP, may access kayo lahat. Kasi unang-una, ano ba talaga yung nasa puso nyo? Ano ba yun sa palagay nyo na mag-e-enjoy? Kasi nung nagsisimula rin ako, sabi ko, ano ba yung trabaho para sa akin na magiging masaya ako, mag-e-enjoy ako. Ang hilig ko manlait. Eh di mag-recruiter ako, sige. Hindi naman alam ng mga applicant na nilalait ko na sila. 'Di ba? So, sabi ko, ay nag-e-enjoy ako. So, kalait-lait. Kaya whenever I see an applicant, sabi, ano ba to? Ba't to nag-apply? Hindi ba nagbasa ng job description nito? Ano ba yan? Di nag-iisip. Yun. Sabi ko, ay mag-e-enjoy ako nila. And up until this moment, I'm really enjoying talaga. Bukod sa nakapagbigay ako ng opportunity, may mga side comments ako since mahilig naman ako mag-ganon. Pero, syempre, hindi ko sinasabi literal kung ano. Tapos, inisip ko din, ano ba yung gusto kong maging ambag ko sa lipunan? Isa rin yun, gusto kong tanggalin ang stigma ng mga tao when it comes sa mga HR. Then, na
Malalaman niyo yun eh. Malalaman niyo. Malamang yung iba sa inyo nakaranas na ang higpit naman ng HR nito, ganyan-ganyan. Once na naging recruiter kayo, malalaman niyo kung gaano kahirap balansehin. Baka pag nalaman niyo, hindi na kayo manlait. So, ayun. Any more questions po? May 15 minutes pa tayo. Tanong lang po kayo, sayang, sayang. Tanong lang po kayo. Yung mga gusto mag-connect sa LinkedIn ha, just submit your request niya. I'll go ahead and connect. Sige, coach, you can lait my LinkedIn. Hindi naman, grabe. Hindi naman ganon. Wala tayong ganon. Message me para makorek. Hindi naman lait. Pero yeah, that's the only term kasi na I know. Panlait. Ayusin nyo ang mga dates sa LinkedIn nyo ha. Pinakamahalaga yun. Una yung tinitingnan. Kasi may mga ibang, ewan ko kung saan galing course yung mga taong yun. Pero, Coach, do you kailangan ba yung mismong date mismo or at least may month or year? Month and year. Month and year. Enough or, na. Kasi hirap na matandaan yung date, yung mismong yung date. dates. Yung sa akin, puro month and years lang yung nilagay ko eh. Ang alam ko. Ay, ayan. Sige, mag-a-accept na ako ng mga connects. Saya naman. Ayan, accept. Accept. Ayan. Ayan, nakapag-accept na ako ng mga connects. Ayan. Kasi sa totoo lang, pag na-master nyo yung recruitment, hindi na kayo pupunta sa OLJ para humanap ng kliyente. Makakapag-reach out na kayo sa LinkedIn. Though it takes months, years, pero magiging ano kayo dun eh. Magiging, tawag dito? Magiging, what do you call this? Magiging confident. Hang on. Baka sabihin nyo, kahit coach ako, wala akong mga Loom videos. May Loom videos, I let you watch one of my Loom videos. Kagagawa ko lang kasi kumukuha nga ako ng kliyente. Sabi ko, ay, kaya pa naman ang bandwidth ko. Wait lang. Ipakita ko sa inyo. Para rin may idea kayo. Para as early as now, makapanlait na kayo, di ba? Nasaan ba? Wait lang. Makapag-share ba ako na may sound? Wait lang. Share. Also add. Ayan. Oh, hi. My name. Nyo? Naririnig nyo? Yes po. Okay. So, ito yung Loom video ko. Kagagawa ko lang, di ba? Yes, Jonald Basilio, but you can call me Toby. I've been in the industry for 5 years already for the managerial position, then 3 years for recruiter position. So, basically, across my career, I was able to do strategic and talent acquisition, effective talent sourcing, and strong stakeholder collaboration. So my key skills were full cycle recruitment, employer branding, talent sourcing, candidate assessment, recruiting, marketing, and social media, stakeholder engagement, and relationship management, and data-driven decision making. So for my portfolio, I do have a sample of open-ended recruitment process. So I'm the one created it. In this process, it will tackle when to source, how to do vet, when to headhunt across the job boards that we have online. So for example, this executive assistant, which is a very general niche, so we can easily get these candidates on these platforms that we have. Also with operations manager, that really depends. But if we want C level, we need to do
LinkedIn and Indeed, because most of those people are there. I do have here lead generation as their outreach or social media appointment setter and tech support customer service. That's quite a lot. And then also, um, if you're going to check my portfolio, I do have the sample recruitment process. So basically, an agency has my help to do their recruitment process and also automate the ClickUp, because one of what I'm doing is I'm turning ClickUp into an ATS. Considering the budget of each client that we have, ATS is a bit expensive. So what I did, I just automate their ClickUp to be an ATS for easy candidate sourcing and filling out. So there. And then I do also have, or I do created also an onboarding playbook. This is because I'm doing the onboarding as well. So basically, another agency actually asked me to do this for them. So there. So pretty much that's what I'm capable of doing. So yon. Pag sinabing loom video introduction, wag lang kayo mag-share. Pakita nyo rin kung paano nyo gagawin, kung anong kaya nyong gawin. Walang sense ang portfolio nyo kung nakatambay at isesend nyo lang basta. Whenever I'm applying or getting new clients and they are asking me for Loom video, since I am a recruiter, I know how to do it. I know kung ano yung magiging edge ko sa mga ibang applicant. Isa yon sa maganda pag naging recruiter ka. Kaya mo nang laruin yung game. Elimination round pa lang, alam mo na kung paano ka mananalo. Naintindihan po? So, ayun po. So, yun. Guys, thank you for at least an hour of your time. So, at least kaya kong sabihin sa inyo kung ano yung mga i-expect nyo when it comes sa recruitment. I know what kung ano itatakal ko lang sa recruitment is just the basic skills that you need and the other skills that kayo na mismo yung mag-hone. Ang mahalaga kasi palagi, if you're going to transition, is saan ka ba magsisimula? And a lot of people are getting lost kung saan sila magsisimula. But this time, if you've given me a chance to at least teach you, then maybe magustuhan nyo rin ang recruitment. Okay? Ayan. O siya, mag-open ng camera at mag-i-screenshot po tayo. Mag-open po tayo. Isasubmit ko po. Pa-open po ng camera, please. Sana yung mga same mukha nyo makita ko sa class ko. Pa-open po. Ayan. Yung iba po, please po. Okay lang, sige, if di available, magsabi ha. Pero hanggat maaari, mag-ano. Okay, sige, sige. Guys, ready? Smile muna yung walang ngipin ha. Smile muna. Walang ngipin muna ha. Labi lang. Pa-sweet lang. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay. Next, yung po namang may ngipin. Next yung po may ngipin. Okay. 1, 2, 3, smile. Yan. Thank you po. Sana po maka-attend kayo. Mabigyan nyo po ng chance ang pagiging recruiter. Lalo po yung mga top VIP. Sana po. Kasi dito nagbago yung buhay ko talaga. As in. Totoo yan. Ayun. Libre lait na nagbago pa buhay nyo. O, di ba? Yun yun. Sige po. Have a good night and happy Monday, everyone. Thank you.